So after maglandfall, tuluyan na ngang humina at isa na lamang low pressure area para sa Pag-asa, itong dating Bagyong Kabayan. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So after nga maglandfall, tuluyan na pong humina ang Bagyong Kabayan at ito po ay isang low pressure area na lamang para sa Pag-asa. Ito naman ay isang minor tropical depression o mahinang bagyo para sa Japan Meteorological Agency. So ano pong magiging implikasyon niyan? Ang ibig sabihin po niya, nabawasan na po ang threat o panganib na dulot ng malalakas na bugso ng hangin na mismong galing sa dating Bagyong Kabayan. Pero hindi pa po tapos ang panganib na dulot ng mga pag-ulan nito. Bagamat isang low pressure area na lamang, kung papansinin nyo itong ating satellite image, napakalawak pa rin po ng kaulapan dulot ng dating Bagyong Kabayan. Ito ang ating binabantayang low pressure area. At posible pa rin po yan magpaulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. So again, meron pa rin tayong mga inaasahang posibleng malalakas na pag-ulan dito po sa area ng Surigao, Dinagat, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao, Agusan, kasama na po dyan ang Cotabato at area ng Lanao. May mga posibleng malalakas na pag-ulan din tayo dito po sa natitirang bahagi ng Caraga at Zamboanga Peninsula. At malawak pa rin po ang kaulapan nitong dating Bagyong Kabayan. Covered po niyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Kaya saan pa rin po natin ang maulap na panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. At posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Para naman sa Visayas, yung ating konsentrasyon ng malalakas na pag-ulan ay nandito po sa area ng Central Visayas, kasama po dyan ng Cebu, Leyte, Bohol, kasama na rin po dyan ang southern portion ng Samar at eastern Samar. Sakop naman ang mga panglabas na kaulapan nitong dating Bagyong Kabayan, ito pong natitirang bahagi ng Visayas. Kaya maulap po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At hindi dahil naging low pressure area na lamang ay hindi na natin aasahan kikilos ito pong dating Bagyong Kabayan. Mas magiging erratic lang yung direksyon ng kanyang center at gitna. Pero kikilos at kikilos po yan. Yan po ay inaasahan para natin kumilos pakanluran patungo dyan sa southern portion ng Palawan. Dahil po dyan bukas mas magiging maulap na po ang panahon natin dito po sa mainland Palawan, kasama na po dyan ang isla ng Puyo, maging dyan po sa may area ng Calayan, at minsan meron din po yung mga kasamang mga malalakas na pag-ulan. Samantalang nagdadala pa rin ng mataas na tsansa ng pag-ulan na thunderstorms, ito pong shear line dito sa Bicol region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Samantalang ito pong ating amihan or northeast monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon at posibleng mga pag-ulan dyan po sa northern Luzon, kasama po dyan ang Cagayan, maging dito sa kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan ang extreme northern Luzon, maging dito sa area ng Aurora, Quirino, kasama na rin po dyan ang Isabela. Dito sa Metro Manila at ang karatig lugar nito, ang area ng Calabarzon at ilang bahagi ng Central Luzon, mas nagiging maulap po ang panahon natin at posible po yung mga dagdiang nahihinang pag-ulan. Gaya ng nabanggit natin ng mga nakaraang araw, kapag lumalakas po yung ating amihan, minsan tumatagos yung axis ng ating shear line. Yan po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa mga lugar na aking nabanggit. Umaabot din po yan dito po sa may area ng Mindoro, Romblon at Marinduque. So again, although tuluyan ang humina at naging isang low pressure area na lamang itong dating Bagyong Kabayan at nabawasan na yung threat ng malalakas na hangin nito malapit sa kanyang gitna, hindi pa po tapos ang panganib na dulot ng mga pag-ulan nito sa ating bansa. Kaya patuloy pa rin natin itong babantayan. Bukas nabayan na pumuli ang ating update para dito sa dating Bagyong Kabayan. At talakayin na rin natin ang indirect effect ng pagdaan nitong dating Bagyong Kabayan sa ating bansa na siyang nagpapaulan sa mga areas na malayo sa mismong bagyo, kasama na po dyan ang Metro Manila. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.